So kagaya nga po sa ina-expect natin mga idol, ang legendary female fighter na si Ronda Rousey, pinakita nito kung gaano pa rin siya kabagsik na klaseng fighter. Tinapos kasi nito ang laban niya kay Gina Carano sa loob lamang ng 17 seconds sa laban sa pamamagitan ng submission. Isa pa rin talaga sa mga nakakatakot na fighter si Ronda Rousey pagdating sa submission sa wrestling. Bread and butter niya talaga itong mga boss sa bakbakan. Hindi man lang nagalusan si Ronda Rousey natapos kaagad ang laban. At sa naging post-fight interview ni Ronda mga boss, pag-iisipan niya daw kung babalik ulit ito sa aksyon dahil bago pa mag-umpisa ang laban, pinangako na nito mga idol na last na laban niya na ito sa combat sports. Pero isa lang sinisiguro dito ni Ronda Rousey mga boss, gusto niya daw muna mabuntis at magkaanak, kaya lalaban pa daw itong mamaya sa kanyang asawa. Samantala sa kalagitnaan nga po ng boxing event ng Jake Paul, nag-announce naman po ang UFC President na si Dana White ng kanyang bigatin na UFC event na mangyayari mga idol sa July 11. Dahil sa wakas mga idol, magbabalik aksyon na si Conor McGregor sa Octagon kalaban si Max Holloway para sa UFC 329, kung saan mga idol, kinumpirma din ni McGregor ang pagbabalik nito sa aksyon at hindi lang daw UFC ang kanyang babalikan mga boss. Kinukonsidera nito na lalaban ito sa boxing sports o di kaya sa bare knuckle. Basta kung saan daw ang big fight doon si McGregor. Kaya umaasa pa rin tayo mga boss na pwede pa talaga lumaban si Conor McGregor sa mananalo sa bakbakan kontra sa ating pamansang kamao Manny Pacquiao kalaban si Mayweather Jr. Lalo na itong si Pacman mga boss. Hindi na kailangan na malaking build up sa laban ito kay McGregor dahil merong sariling alitan na po si McGregor at Manny Pacquiao matapos dati kinasuhan si Pacman ng company ni McGregor. Ito nga ang Paradigm Sports. Pero hindi ito umubra mga boss at ninakaut ni Pacman si McGregor sa kaso. Kaya abangan natin to mga boss. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po mabigong ating pambato na si Melvin Jerusalem sa laban nito kay Kusi na ginanap sa South Africa, kung saan mga idol, naagaw po sa Pinoy ang kanyang WBC title na ticket sana nito para sa undisputed title fight. Kung saan mga idol, nanghingi ito ng sorry sa mga boxing fans dahil hindi nito nadepensahan ng kanyang titulo. Sadyang si Kusi daw talaga ang magaling na fighter sa gabi ng laban nila, pero may reklamo naman si Melvin sa laban na to mga boss. First time niya daw napitakan sa headbutt at hindi lang daw isa mga idol, kundi tatlo pa talaga. Ito daw ang dahilan kung bakit duguan ito sa bakbakan. Pero gayon pa man mga boss, nagpapasalamat naman si Jerusalem dahil na-survive nito ang buong 12 rounds kahit meron na itong cut sa ulo. Sa ngayon mga idol, hindi pa alam ni Melvin kung ano ang sunod na plano nito. Kung papalag pa ba ito sa trilogy fight kontra kay Kosi o tuluyan na ito aakyat ng division sa junior flyweight. Kaya abangan natin to mga idol. First time ko guys, first time. Sa buong buhay ko guys, first time ako na headbutt. Tatlo pa, hindi lang isa. Nagpapasalamat pa ako sa inyong lahat. Lahat ng sumusuporta. Especially na po sa aking pamilya at sa aking team.